Okay, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado. At ngayon po ay June 13 na ho. It's a long weekend. At tayo po ay makasumpong ng pamamahinga sa ating mga pagod na katawan dahil sa mga trabaho ay nawa tayo ay makasumpong ng tunay na kapahinga at sa atin pong araw na ito, ngayon po araw na Sabado, June 13 ay muli tayo dadako sa ating God's Morning at tayo po tutungo ngayon sa Isaiah chapter 43 verse 2 at ito po ay pamagatan natin His presence makes the difference. At sa ating pag-aaral po ay nais ko pong muli gamitin ang amplified version ng ating Bible. At sabi po dito, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito. Sa iyo pong patnubay at gabay, nawa kami po ay pagpalain mo na inyong salita. Bigyan mo po kami ng tamang pangunawa. Hayaan mo pong banal na Espiritu siya mangusap upang ang salitang ito ay magsilbi namin lakas at patnubay. Again, Lord, we thank you and praise you, and this are praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi nga po ay ang ating buhay, marami po sa atin na kapag may problema, ay madalas po nating maisip o minsan masabi natin sa Panginoon, Lord, bakit kailangan ko pang dumaan dito? Parang yan lagi na naitatanong natin. Bakit ba kailangan natin danasin ang problema? Pwede naman siguro hindi, Lord, di ba? Minsan parang ganon. At minsan parang naisip natin parang unfair. Akala natin kapag tayo ay sumunod na sa ating Panginoon Diyos, hindi na natin mararanasan ang hirap, wala nang panganib. Minsan parang ganun po. Pero sa verse na ito po ay malinaw na hindi po sinabi na ating Panginoon Diyos na walang tubig at walang apoy. Sabi nga po ay ang sabi niya doon, kapag dumaan ka, ibig sabihin, there's always a chance, na tayo ay makakadaan. Ibig sabihin, darating pa rin pong pagsubok, pero may malaking pagkakaiba. Bakit po? Minsan, ang pagkakaiba po niyan, nung tayo nag-iisa at wala pang relasyon sa Panginoon, from the word itself, pag-iisa tayo, wala tayong makasama. Pero ngayon na tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, hindi na po tayo nag-iisa. Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, dumadaan man tayo sa mga sitwasyon at na hindi natin yan maiiwasan, pero ngayon po, kasama na natin ng Diyos. Kaya ito ay atin pong let's break down. Ito pong ating pinag-usapan ngayon. Sabi nga, sino ba yung nangungusap o sino ba yung nagsasalita? At sino yung kausap? Dito po sa ating konteksto sa ating pinag-aaralan ngayon ay si Isaiah po ay isang propeta na sabi nga na nabuhay sa panahon na bago at habang nasa pagbihag po ng Israel. Yan po ang katatayuan ng sumulat na ito. At ang bayan po ng Diyos ay sabi nga po ay nakararanas ng matinding pagsubok na siyang laging ini-encourage ni Isaiah. Parang tubig na umaapaw, parang apoy na nakapaligid. Pero bago pa man sila humingi, ay pinangunahan na ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako ay isa sa iyo. Ito po ay bahagi ng sovereign grace ng ating Panginoon na alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Pero hindi niya ito o hindi niya po tayo iniiwan. Hinahayaan po niya na mangyari mga bagay na yan kasi mas dakila po ang kaisipan ng ating Panginoon Diyos. Nalalaman niya
no, na ito ay para din sa ating kabubuti. Hindi po ito nangangahulugang iiwas tayo sa lahat ng problema, kundi hindi tayo dadaan ng mag-isa. Ibig sabihin, lahat po yan ay kasama natin siya. Ano man ang ating mga pagdadaanan, pinangako po niya yan na hindi niya tayo iiwanan. No, sabi nga doon sa sumunod na talata, when you pass through the waters, rivers shall not overwhelm you. No. Sa Biblia po, no, madalas ang tubig at ilog ay sumisimbolo po sa matinding kalungkutan, no? Yan po yung parang tila nalulunod na tayo sa problema. Yung parang hindi na natin alam, napapagod na tayo, di ba yung tubig, no? Pag tayo ay nagsuswimming tayo, masaya swimming. Pero minsan sa buhay natin, parang tubig yan, parang tayo ay napapagod, no? Tayo ay nalulunod, parang ganon, no? Maaari po yung problema yan ay problema sa pamilya, trabaho, o kalusugan. Sabi nga ay parang sitwasyon na lumulunod sa atin. Sabi nga doon, fast through. Ibig sabihin, dadaan lamang tayo. Hindi tayo mananatili doon. Sabi nga po, excuse me po. Sabi nga po, diba? Daanan natin yung problema, pero wag nating tatambayan. Okay lang na tayo dumaan sa problema, pero wag po natin tatambayan. Kaya nga tayo ay paano natin magagawa ang hindi pagtambay? Pamamagitan po ng pananalangin, paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Doon po tayo makakasumpong ng lakas. Sabi nga po, kahit malalim po ang ilog, pero dahil kasama natin ang Panginoon Diyos, hindi po tayo mapapahamak. Yun po ang pagtitiwala ng isang tao na mayroong Panginoon Diyos. Na hindi katulad nung wala tayong Panginoon Diyos, meron tayong takot ka ba? Ano kayang gagawin ko? Saan ako lalapit? No? May mga ganon. Pero dahil kasama natin ang Panginoon Diyos, meron tayong confident. Kaya nga sabi niya naman doon sa ikalawang bahagi, when you walk through the fire, kakaiba naman po ito. No? Sa apoy naman. No? Kung kanina ang tubig, pinapakita rito, na misa parang tila nalulunod, ito naman ay apoy. Sabi nga doon, when you walk through the fire, not scorch, no? Flame shall not burn you. No? Ang apoy naman po dito ay madalas na tumutukoy po sa ating mga matinding pagsubok. O sabi nga parang yan yung mga pagtitiis natin o yung pag-iintay natin. O maaring pag-uusig o sabihin na natin yung mga tukso. Mga bagay na nakakasakit at nakapapagod. Yan po yung apoy. Nasa buhay natin dumadaan, nasa buhay natin naranasan natin, nasa buhay natin ay siyang tunay na nagbibigay sa atin ng talagang parang pagkatupok sa ating pagkatao. Pero pansinin po natin yung salita. Sabi, walk through again. Hindi tumatakbo sa takot, hindi natutulala, sa gulat, no? Kundi lumalakad ng may kapayapaan. Ito po yung bahagi na kahit na ang gulo ng mundo, meron kang kapayapaan sa puso. Alam mo na ang Panginoon Diyos ay kasama mo. Yung hindi ka tumataka sa isang mga bagay, no? Kundi hinaharap mo ito sa diwa ng katotohanan, no? Na may may pag-asa sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na walang init, hindi po ibig sabihin no, na sabi nga ay walang nakapipinsalang epekto. Talagang minsan naapektuhan tayo eh. Minsan na nawiwindang din, sabi nga no, sa mga salita natin dito, no? Salita natin dito sa San Pablo, no? Parang sa iba yata iba yun, hindi naintindihan. Parang nawiwindang, nalilito, nababagabag, parang may mga ganon. At isang magandang alintulad natin dyan ay yung istorya sa Daniel chapter 3. You know, yung buhay ng tatlong kaibigan po ni Prophet Daniel, ano, si Shadrach, Meshach at Abednego. Alam po natin na sila ay ipinatapon sa pugon dahil sa
tinakot sila ni Nebuchadnezzar dahil sa kinakailangan nilang lumuhod at sumamba. Pero dahil meron silang pananampalataya sa Panginoon na hindi nila gagawin yun at tanging Diyos lamang nila ang kanilang susundin, no, ating Panginoong Diyos, no, si Yahweh, ay hindi po sila napahamak, di ba? At alam natin yung kwento, di ba? Bagamat yung naghulog sa kanila ay namatay dahil sa tinding init ng pugon, dahil 7 beses na pinainit. Subalit, sabi nga, nihibla nung damit nila, no, ay hindi man lang nadampian ng pagkasunog. O sabi nga doon, hindi nga daw sila nag-amoy apoy no? Kaya nga po, yan po yung kamangahamanghang pagkilos ng Diyos. Dahil malaki pong pagkakaiba. Dahil kasama po nila ang anak ng Diyos. Sino po yun? Ang ating Panginoon Jesucristo. At sa ating paksa ngayon, no, sabi nga, ang ating title is Presence Makes Difference. Kung ang presensya ng ating Panginoon Diyos ay nasa atin, ito po yung magbibigay pagbabago. At makikita lamang natin yan kung hahayaan natin siya na kumilos sa ating buhay. Ang presensya po na sinasabi dito is hindi po ibig sabihin na absence of trouble o wala ng mga kapahamakan, no? O pangamba, o pagsubok, o sakit. Kundi, hindi rin po yan ibig sabihin na kapag kasama natin siya, ibig sabihin nun, wala nang problema. Hindi po ganon. Dahil ang presensyang sinasabi po dito ay ang proteksyon at ang purpose ng Lord. Meron 2 bagay po yan sa buhay natin. Kapag dumadanas tayo ng mga pagsubok, dumadanas tayo ng mga hindi natin maintindihan na sitwasyon, ay ninanais ng Panginoon Diyos na ipakita sa atin ang kanyang proteksyon at ang kanyang purpose na kailangan po nating makita, na kailangan po nating tayuan, na kailangan po nating lakaran. Sabi nga, hindi natin kailangan tambayan, kundi kailangan nating makita, Lord, ano yung gusto mong ipakitang protection mo at purpose mo. Dahil binabago po ng Diyos ang epekto ng pagsubok sa pamamagitan ng kanyang protection at ng kanyang purpose sa buhay natin. Dahil nais ng Panginoon Diyos na makita natin. Maaring sometimes yung mga bagay na yan ay redirection sa buhay natin. Maaring yan ay mga bagay na ninanais ng Panginoon na alisin natin, mga habit natin, mga pag-uugali natin, mga karakter natin na ninanais ng Panginoon ma-expose na kung hindi natin makikita ang mga bagay o mga pagsubok na ito sa ating buhay, hindi natin makikita kung ano ang ninanais na baguhin ng Diyos sa buhay natin. O ninanais ng Panginoon Diyos na alisin sa ating isipan at sa ating buhay. Sa buong tipan, sabi nga, no, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay ganap na tinutupad ng ating Panginoon. May mga pagsubok tayo, may mga pangyayari sa ating buhay. Subalit hanggat hindi natin nilalagay ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga, mahirapan nating labanan ang sitwasyon. Dahil ang ating, sabi nga, ang future natin, hindi natin nakikita, pero ang Diyos nakikita. Alam ng Panginoon Diyos yan eh. Kaya nga pilit na hadlangan ng kaawayan sa buhay natin kung wala si Kristo. Dahil sabi nga, no, from the word itself, no, mula po dun sa Isaiah, di ba? 7:14, no? God with us, no? O sabi nga, siya itatawaging Emmanuel. It means God with us. Ang Diyos ay nasa atin. At with the absence of God, with the absence of Christ in our life, hindi po natin mauunawaan kung bakit ganon. Tandaan po natin, siya ay Emmanuel. At siya ay Diyos na kasama natin. Nabanggit din po yan sa Matthew 1 verse 23.
Dahil kahit po sa krus at kamatayan, no, ang ating Panginoon sa Kristo, hindi po niya tayo iniwan na dapat tayo nandoon. Hindi niya tayo tinakuhan na bahala kayo dyan, kayo naman nagkasala, ba't ako magpapapako sa krus, di ba? Kung isipin natin, ganun eh. Na kung minsan sa buhay natin, minsan ayaw pa nating alisin yung mga bagay na hindi naman makabubuti sa atin, na pilit na inaalis ng Panginoon, no? Yung pag-uugali sa buhay natin, ating mga, sabihin na natin, bisyo, o ninanais kasi ng Panginoon na tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya nga, ang Panginoon Diyos, kahit sa krus at kamatayan, hindi po rin siya iniwan ng Diyos Ama. At kahit sa atin ngayon, hindi po niya tayo iniwan. Diba? Sabi ng Hebrews 13 verse 5, nor I will leave you, nor I will forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan po yung pangako ng Diyos. At katulad sa ating pinag-aaralan ngayon, ang Diyos na siyang ating pinag-uusapan, ating sinasamba, siya yung Diyos na siyang kayang magbigay sa atin ng lakas. Kahit ang mundo ay hindi pabor sa atin, kahit ang sitwasyon ay parang tila malupit sa atin, dahil ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Kaya nga, hindi rin po ito magic formula na para mawala agad ang hirap natin, pagod, pagsubok. Ay, ganun po ang ating kaharapin. Ito po ay katatagan sa gitna ng hirap. Dahil hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Ano ho? Kaya nga po, ano ho, dito sa atin ay maipapakita natin, ano ho, na kailangan po natin itong unawain. No? Ano nga ba ang koneksyon sa atin ng talatang ito at ang ating paksa? No? Hindi lamang po ito para sa Israel noon. No? Kundi ang pangakong ito po ay para rin sa bawat anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon at tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, ibig sabihin, ikaw ay anak ng ating Panginoon Diyos. Diba? Sabi nga sa atin sa John 1 verse 9 hanggang 12, diba? If you confess your sin, no? At kung ipapahayag natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, ano? Binanggit natin siya, no? Nanampalataya tayo ng buong puso sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa natin, no? Ay, paano ka ba naging anak ng Diyos? Ako ay nag-donate ng ganito, naging mabait ako, kung ano-anong ginawa ko. Hindi po yan yung kaligtasan na sinasabi ng Biblia dahil tanging ang Panginoon sa Kristo. Sabi nga, if you confess that Jesus Christ is Lord, you will be saved. No? Kung tatanggapin mo yung regalo ng Panginoon, no? Romans 6 verse 23, Romans 10:9. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Ang pinakang effort po natin doon is tanggapin siya. And that is the reason kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa ating kabaitan. Dahil walang anumang bagay sa mundong ito ang pwede nating ipagmalaki sa Diyos. Ephesians 2:8-9. No one can boast. Sabi ng Panginoon. Ang kaligtasan ay binigay ng Diyos na isang grasya. Ibig sabihin, it's a gift. Regalo ng Diyos. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang tubig, ilog at apoy ay tumutukoy din po sa ating mga laban. Laban ng buhay, pamilya, negosyo, trabaho, kalusugan, pag-aaral, takot at pagkalito. Yan po mga tubig at apoy sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya, tayo po iniligtas mula sa lahat ng pagsubok. Bagamat nararanasan natin, no?
nakakaranas pa rin tayo. Ibig sabihin nun, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, pinaparusahan tayo ng Diyos. Kundi, nais ng Panginoon Diyos na iligtas tayo habang nasa gitna tayo nito. Upang mas makilala natin siya. Imaginein mo, kung ikaw ay hindi na nakararanas ng pagsubok, sa tingin mo ba, kikilalanin mo pa ang Diyos? Kaya mali po yung kaisipan na kapag nawala na po yung problema, saka ka lalapit sa Diyos. Hindi po tunay yun. Dahil ang problema at pagsubok ay hindi po yan mawawala sa buhay ng tao habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Dahil ang mundong ito is already corrupted. Naghahari ang kasamaan saan mang paligid. At kailangan natin ng Diyos upang makita natin ang liwanag at kabutihan niya. Bakit mahalaga po ito na maintindihan natin? Una, para hindi tayo mabigla o mawalan ng pananampalataya kapag dumating ang anumang hirap o pagsubok sa ating buhay. Yan po ang dahilan. Hindi ibig sabihin ay tinatalikuran na tayo ng Diyos. Hindi upang magkaroon tayo ng lakas. Parang isang halaman. Diba? Ang halaman, hindi mo naman siya didiligan kapag lanta na eh. Diba? Kasi pagka yun ay lanta na, diniligan mo, matagal ang resulta niyan, matagal ang proseso. Pero kapag ang halaman, dinilig mo, no, sa umaga, di ba? Pag nagdidilig ka sa umaga, alam mo sapat ang kanyang proteksyon para dumating man ang hapon, dumating man ang anumang tindi ng init o anumang kanyang kaharapin, mananatili siyang maganda ang dahon. Ganun din yan sa buhay natin. Ang mahirap lamang, minsan, inaantay muna natin na tayo matuyo, na tayo ay, sabi nga ay nanlalagas na yung dahon, saka lang tayo lalapit sa ating Panginoon Diyos. Saka lang tayo hihingi ng tubig, tubig. O sabihin natin, Panginoon, Panginoon. Mga kapatid, ito rin pong ating pinag-uusapan ngayon. Itong talata rin po natin ay nagbibigay po sa atin ng tamang pananaw upang mabago ang ating pananaw. Ang layunin po ay hindi laging pag-iwas sa problema, kundi makilala lang po natin ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang isa sa mga bagay. At ikatlo, upang magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Ito po yung alam natin na kahit gaano kalalim, kahit o ano ang ating sitwasyon, hindi tayo nito malulunod o masisira ng tuluyan. Dahil kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na siyang ating maaasahan, handang saklolo, sabi nga, di ba? At kung tayo ay patuloy na mananatili sa presensya ng Panginoon Diyos, tayo lalapit sa Kanya, magkakaroon po tayo ng lakas. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao. Nagiging pagpapala tayo. Genesis 12 verse 2 and 3. We are blessed to be a blessing. Kapag naiintindihan at nararanasan natin ito, no, sabi nga tayo ay nagiging saksi. Hindi po tayo yung superhero, kundi si Lord. Kaya nga, huwag po tayong matakot. Dahil kasama natin ang Diyos. At sa ating practical application ngayong umagang ito, huwag po tayong magulat kapag may pagsubok. Normal po ito sa ating pananampalataya. Ang hindi normal, yung hindi natin hinaharap na kasama natin ng Diyos. Ang hindi normal, yung hinaharap natin at pinipilit nating resolbahin dahil sa sarili nating lakas, kapangyarihan, at sabi nga, pinipilit natin. Sabi nga, minsan, ang buhay ng isang tao ay
sabi nga ay tahimik ngunit mapanganib. Kaya sa buhay natin, hayaan natin na walang panganib. Dahil kung ang buhay natin bilang isang tao ay, sabi nga ay, nagiging tahimik man tayo, subalit ang katahimikan natin ay hindi dahil sa galit, puot, inis, kundi ang katahimikan natin ay nagbibigay dahil binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Yan naman po ay magbibigay ng buhay, pagpapala, at labis na kaligayahan sa isang tao. Dalawang bagay. Dahil ang buhay nating ito, sabi nga, ito ay parang hamog lamang, dumadaan lang sa mundong ito. Hindi natin kaya ipagmalaki. At sabi nga ay maaring hindi natin madala. Pero kung kasama natin ng Diyos, siguradong mamumuhay ka ng masaya at may kapayapaan. Alisin na po natin yung tanong na bakit ito nangyari sa akin. Di ba? May mga ganyan tayong tanong, no? Kaya nga po, bilang aplikasyon natin, wag na po natin tanongin yan. No? Yung bakit ito nangyari sa akin, mabait naman ako, ganito. Hindi, palitan po natin, no? Ano ang gagawin natin? Lord, sama natin si Lord. Kasama ka. Lord, sa sitwasyon kong ito, anong gusto mong gawin natin? Turuan mo ako, Panginoon, gabayan mo ako, alalayan mo ako bilang anak mo. Ikatlo, tandaan po natin, ang tunay na tagumpay ay hindi laging pag-iwas sa apoy o ilog. Minsan, di ba, sa panalangin na natin, Lord, alisin mo po itong pagsubok na ito. Lord, hindi po yan. Kundi ang paglabas dito ng mas matatag at mas malapit sa ating Panginoon Diyos. Imagine niyo, pwedeng iiwas ng Panginoon si Shadrach, Meshach at Abednego. Pero hinayaan niya mangyari ito. Bakit? Kasi gusto maranasan natin o gusto iparanas ng Panginoon Diyos sa atin na walang anumang kapahamakan kung kasama natin siya. Lagi siyang may paraan, even kahit sa kamatayan. Bakit? Dahil kung mamamatay man tayo sa pangyayari, meron tayong katiyakan na kasama pa rin natin siya. At yun yung sinasabi ng Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay nakaabot sa bahaging ito, maaari mong i-comment o i-PM sa akin kung hindi man dito. Ano ang tubig at ilog na pagsubok na dinadaanan mo ngayon? At kung yan ay ibabahagi mo sa akin, rest assured, I will pray for you. At ikalawa, naniniwala ka ba na mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa mawala agad ang problema? Bakit? Share mo sa akin. Pag-usapan natin. At ikatlo, kailangan mong, sabi nga ay, tanong ko to kailan mo huling naramdaman na kasama mo si Lord kahit mahirap ang iyong sitwasyon? Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sa araw na ito, ang mensahe ay malinaw. Ang parehong ilog at apoy ay nagiging ligtas kapag kasama natin ang Diyos. Ang pagkakaiba ay wala sa laki ng ating problema. Maliit o malaking problema, parehas yan. Dahil nasa presensya pa rin tayo ng Panginoon Diyos at ang ating buhay. Kaya nga mahal kong kapatid sa Panginoon, kung nararamdaman mo mag-isa ka sa iyong laban ngayon, o kung gusto mong magsimulang makilala ang Diyos na nagsasabing, ako'y isa sa iyo, katulad ng ating passage na binasa kanina, mula sa Isaiah, ay mag-comment ng yes, Lord, o kasama kita. Dalawang bagay. Yes, Lord, kasama kita. At
mga mahal kong kapatid, nawa tayo na pagpala ng ating devotion for today. At thank you for watching, no? At God's morning sa bawat isa. At ngayon naman tayo tutungo at dadako, no? Parang masyadong redundant, tutungo at dadako, no? Sa ating mga kapatid via online, no? At ating silipin, sino nga ba yung ating mga kasama ngayong araw na ito, no? At upang sabi nga ay ma-encourage din natin, nagbibigay din sa atin pala ng encouragement, no? Especially sa akin, no? Na kapag nakikita ko na, no, nandito tayo sama-sama, no? Masarap kasi na sabi nga ay bagamat hindi tayo iniiwan ng Panginoon mag-isa, no? Maganda rin na may kasama tayo ng mga kapatid natin sa Panginoon. Dahil yan, tayo po ay tumungo at sa ating unahan ng ating God's morning, no? Andito po sa comment section kasama po natin si Nay Winnie Patual, no? At yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Winnie, no? Diyan sa Villa Escudero at sa inyong buong pamilya, no? Yan, kasama sila Ate Lisel, no? Yan, at purihin ng Diyos, no? At sa inyong buong angkan, yung mga apo, yan, sa mapagpalang umaga. At kasama rin po natin dito sa ating comment section, nakita natin dito ang ating kumare, kapatid, kaibigan, no? Yan, lahat-lahat na, yan. Yan, ay kasama po natin ang Azucena Tanyo family, yan, sa pangunguna ni Kumaring Carmelin. Siyempre, pagbati rin natin kay Paring Arthur, Tanyo family, no? Siyempre, pagbati natin sa mga kiddos, kay Pao and Julie, no? Siyempre, pagbati na rin natin dyan sa ating inaanak dyan sa Carmelite, no? Yan, na lagi rin nakikinig, no? Si Tyrone and Janessa Azucena. Yan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Bagamat hindi natin kasama ang aking partner dito sa God's Morning, kasama naman natin siya via live, no? Kasama rin natin siya ngayon, no? Si Winnie Mandigma Mercado, hindi pa niya kayang umupo ng matagalan, no? Yan, nangangalay pa siya, no? Dahil sa kanyang operasyon. Yan, at yan, tungo naman po tayo from United States, no? Sa Washington, Seattle, kasama po natin ang Daw family. Yan, kasama po natin yan si Nurse Abigail Daw, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? Lagi rin natin kasama dito sa ating daily devotion. Yan. At from San Pablo City ulit, balik tayo, kasama natin again ang Rodriguez family. Yan, kasama natin si Brother Greg, isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, kapatid, at sa iyong buong pamilya. At tungo naman po tayo sa Makati City, no? Yan, ay kasama po natin ang ating kapatid dyan, ang si Sister Babes Renzares, no? Isang mapagpalang umaga sa buong family, no? Dyan sa Makati, at sama na rin natin ang Bulacan, no? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong mga kamag-anak dyan, no? Sa lugar na yan. At from Manhattan, no? Kasama po natin si ang Nonoso family, kasama po natin si Ate Nela, yan, Sister Nela Nonoso. Isang mapagpalang umaga po sa Nonoso family at sa inyong buong pamilya, na yan, kasama rin natin yan sa ating mga Bible study, no? Yan, isang kagalakan. At syempre ang ating maganda, yan, ako'y natutuwa naman, kasama natin, no? Yan, si Ate Joya Art, no, Santos, no? Yan, isang mapagpalang umaga po kasama natin, at pagbati natin sa buong Santos Artiliaga family, yan, sa pangunguna ni Ate Joy, no, Artiliaga. At syempre pagbati natin diyan kay Bianca, kay Kayla, kay Justin, at sa inyong apo, Ate Joy, at syempre sa buong Tempat kay Cassie, no, isa sa mga masasarap at magandang restaurant na puntahan po dito sa San Pablo. Sabi nga, overlooking na, no? May ngiti at saya pa sa mga staff dyan, no? At sa buong Tempat. Sabi nga ay maganda pong puntahan. Punta po kayo dyan, no? At yan, kasama po natin, yan, si Ate Joy, no? At yan,
at pagbati nga natin sa buong pamilya, no? Yan, isang kagalakan, Ate Joy, no? Mamaya tatawag ako sa iyo. Yan, uusap tayo. Yan. At sinundan niya ng kuya, no? Kuya ni Ate Joy, no? Nandito sa aking comment section. Kasama natin si Kuya Chris, no? Kuya Chris Artillaga, isang mapagpalang umaga po dyan sa Bulaking Chaong. Pagbati na rin natin dyan kay Nay Marta, no? Nay Gori, sino pa? Nay Lina, si Yasel, si Inigo, yan, ating mga kapatid dyan sa Bulaking Chaong, no? Yan. At tungo naman po tayo sa kapatid natin dyan sa Santo Niño. Yan, si Nay Josephine Maranan, mapagpalang umaga po. Nay Josie Maranan sa inyong buong pamilya. Isang kagalakan po muli na tayo po ay magkakasama dito sa God's Morning. Ano ho? At purihin po ang Diyos sa inyong buhay. At speaking, no, kasama rin natin si Nay Remy Alinea from Dolores, Quezon. Yan, kasama po natin Nay Remy, sa mapagpalang umaga po, yan, sa inyo at sa inyong buong angkan, pamilya. Yan, salamat po. Yan, at sino pa? Yan, hindi natin nabati. Yan, kasama rin natin, o yan, o, magkakapatid, no? Nabati ko na rin naman si Nay Winnie Patual, no? Sa Villa Escudero, no? Yan, kasama rin po natin, no? Baka ako'y nagkakamali. No, yan si Nay Winnie, at pagbati na natin niya kay Ate Lisel Dalangin, ano, yan sa buong family dyan. Yan, kasama rin po natin, no ho, yan, ang magkakapatid na ito, no, kasama rin natin si Pastora Pe, Andal Artillaga, no, sa mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora Pe. Yan, magkakapatid kasama natin, no, yan, si Kuya Chris, Pastora Pe, Ate Joy, yan, sa mapagpalang umaga, ngayong umagang ito, no, at nakakatuwa, no. At isang pagbati sa inyong buong pamilya, Pastora Pe, no? Yan, sa lahat-lahat, no? Yan. At kasama rin po natin, no, from Ozami City, yan. Yan, kasama po natin ngayon si Doktora Julia C. No, isang mapagpalang umaga po, Doktora. No, siyempre pagbati rin natin diyan kay Sir Dodong, kay Johan, Kerwin, at kay Johnson. Isang mapagpalang umaga po diyan sa Ozami City. Yan. At sino pa? Okay. Siyempre, kasama natin yung aming kumare. Yan. Pagbati natin sa Bombani family. Yan, kasama natin si Sister Angelica. Siyempre, pagbati rin natin dyan kay Brother Rolly, no? At siyempre, condolence din, ano, dahil namatayan po sila, ano ho. Yan, sila Ezekiel, no? At hopefully to see you, no? Mamaya, tingnan natin ano ho, ano ang kalooban ng Lord. Yan. At condolence sa buong family, no? Yan sa Malasmas family. Yan. At matay ang kanilang mahal sa buhay, no? At ganun pa man, no? Yan. Sa pagbati sa lahat, no? Diyan sa Dolores, Quezon, no? At ngayon po tayo ay magtatapos na, no? At sa ating pagtatapos, nawa ay nabanggit ko lahat, wala akong na-miss, no? Wala naman siguro. At ngayon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa ating pong pagtatapos, nawa tayo po'y napagpala ng ating Panginoon mula po sa ating paksa, no? Mula sa Isaiah 43 verse 2, no? Ay pinamagatan nating His presence makes the difference. At ngayon sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, at binigyan mo kami ng lakas na kung minsan kami po ay nanlulupay sa problema, sakit, karamdaman, mga pagsubok na amin pong nararanasan. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami na harapin ang mga bagay na ito. At tinuturuan mo kami na maging matatag at patuloy, Panginoon, na umasa sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapala. Kaya, Panginoon, sa mga oras at araw na ito, kami po ay lumalapit at patuloy po namin idinadalangin na sa iyong pagpapala, sa iyong gabay, patuloy kang manahan sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo pong ingatan at patuloy po kaming naniniwala
na sa iyong presensya ay magkakaroon kami ng katatagan. Sa iyong presensya ay magkakaroon po kami ng kapayapaan. Ikaw po yung Diyos na kailanman ay hindi kami iiwan at pababayaan. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na nananalig, hindi dahil sa sarili naming kakayahan, kundi dahil sa ikaw ay mabuti sa amin. Nananalig po kami, Panginoon, bigyan mo po kami ng pananampalataya na sasapat upang harapin namin ang aming buhay na ito na kasama ka at patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa iyong kabutihan. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.